Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Tayo po ngayon, kung inyo pong mapapansin, ay nasa ika-13 na po tayong topic at ang ibig sabihin po niyan, tapos na ang ating quarter. Magkikita-kita po tayo uli sa susunod nating quarter. Ano po? Subalit, atin po munang babanggitin ang ilang mga pangalang ito. Romeo Tejada, Yodi Abinido, Lucia Ocampo, Lolito Peñaranda, Roderick Basilio, Felisa Labador, Mias Agapay, Mirna Medina, Shell Team, Melanie De La Peña, Jonathan Lavinia, Moses Albuera, Vicky Sobion, Isiquias Bobiles, Ryan Raico, Margie Bandol, Eunice Ruales, Christian Marty, Edgardo Casihan, Barbara Gosom, Rochelle Castardo, Leonardo Padriquela, Rix Lopez, Sana Elcano, Venus Panaglima, Lea Santos, Mary Jane Tornilla, Maripe Asitura, Hanelet Mercado, Marilyn Legaspi, Helen Sanchez, Pedila Cortez, Mia Ditoito, Jojo Rosales, Aida Almasco, Dina Ditoito, Victor Avilidas, Rodolfo ng Naik, Cavite, Maria Bacan, Kashmir de la Cruz, Sarjet Singh, Bernardo Fronda, Aiden Abacan, Genevieve Diorda, Doris Gato, Monina Camano, Miles Orpia, Francisca Sosa. Sa tuwing tayo po'y nagkakaroon ng ganitong pagbanggit ng mga pangalan, meron pong mga nadadagdag na mga bagong pangalan. Ano po? Magandang araw po sa inyong lahat. Balikan po natin ang ating topic ngayon. Topic 13, tungo sa walang hanggan. Last topic po ng ating quarter na ito. Tayo po muna humingi ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po nawa ang patuloy naming makasama. Gabayan po kami. Buksan po ang aming mga puso at isipan upang mas lalo po naming maunawaan ang inyong mga banal na salita na amin pong tatalakayin sa araw na ito. Pagpatawad po ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sa uluhin ay makikita po natin sa 1 John 3:2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos na hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya mahayag tayo magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita bilang siya. Kapag minamasdan natin ang ating kapalibutan at iniisip natin ang mga hula patungkol sa mga huling magiging kaganapan sa sanlibutan, ano ang ating nadarama? Takot, pangamba, excitement o ano? Isang bagay ang dapat nating tandaan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Maaaring masalimuot, mapanganib, at kahindik-hindik ang hinaharap. Subalit ang tiyak ay ang pangako ng Diyos na kailanman hindi kita pababayaan ni pagkukulangin man. Hebrew 13:15. Pag-aaralan natin ngayon ang pangakong tahanan ng Panginoon, ang kagandahan nito at ang buhay at kapayapaang ipinangako. Narito po ang mga katanungan na tatalakayin po sa araw na ito. Number 1, sa mga huling panahong ito, ano ang marapat na ating mithiin at dalangin? Number 2, sa katapus-tapusan, ano ang dakilang pangako ng Diyos na magaganap? Number 3, papaano inilalarawan ang magiging kalagayan ng mga naligtas? Number 4, ano ang mga natatanging pangako na ating mararanasan kung dumating na ang Panginoon? And number 5, last question po ito, ano ang napakahalagang paanyaya ni Kristo sa atin? Balikan po natin ang ating question number 1. Sa mga huling panahong ito, ano ang marapat na ating mithiin at idalangin? So magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pag-aaral at ating pong titingnan ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isa pong napakagandang talata na tutugon sa katanungan ay masusumpungan natin sa awit
Kapitulo 80, talatang 1 hanggang 3, pagkatapos ay talatang 14 hanggang 19. Atin pong pakinggan ano ang sinasabi. Dinggin mo, o pastor ng Israel, ikaw na pumapatnubay sa Jose, na parang kawan, ikaw na nauupo sa ibabaw ng mga kerubin, sumilang ka. Sa harap ng Ephraim, ng Benjamin at ng Manases, ay mapukaw nawa ang kapangyarihan mo at parito kang iligtas mo kami. Papapanumbalikin mo kami, O Diyos, at pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Bumalik ka uli, isinasamo ko sa iyo, O Diyos ng mga hukbo. Tumungo ka mula sa langit at iyong masdan at dalawin mong puno ng ubas na ito. At ang ubasan at na itinanim ng iyong kanan at ang suwi ng iyong pinalakas para sa iyong sarili. Nasunog ng apoy at naputol, sila'y nalipol sa saway ng iyong mukha. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan. Sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Sa gayon hindi kami magsisitalikod sa iyo, buhayin mo kami at tatawagan namin ang iyong pangalan. Papanumbalikin mo kami, O Panginoon Diyos ng mga hukbo, pasilangin mo ang iyong mukha at maliligtas kami. Napakaliwanag po ng sinasabi, hinihiling na pasilangin ng Panginoon na siyang ating tunay na pastor, ang kanyang mukha sa atin. Ibig sabihin, napakahalaga na ihayag ng Panginoon yung kanyang tunay na karakter sa atin. Pakilala siya ng maayos sa atin upang tayo naman ay magkaroon ng kapayapaan at tayo ay magkamit ng kaligtasan. Ibig sabihin rin ito ay kahabagan mo kami, Panginoon, na iyo kaming bigyan ng pahalaga, bigyan ng pansin. Alam po ninyo, napakahalaga na sumilang sa ating mga puso, sa ating mga isipan, ang tunay na karakter ng Diyos. Sapagkat ito lamang ang magbibigay sa atin ng kapanatagan, ng kapayapaan at ng katiyakan para sa buhay na walang hanggan. Na dumating man ang mga pagsubok, tayo ay magiging mga mapanatag. Alam po ninyo, kapag hindi natin nakilala ng maayos ang ating Panginoon, parati tayong natataranta, parati tayong nalilito, madali tayong ma-discourage sapagkat hindi natin nakikita, hindi natin nakikilalang mabuti ang ating Panginoon. So ang dalangin natin, sumilang nawa ang mukha ng Panginoon sa atin. Ibig sabihin, makita natin ng maliwanag yung kanyang tunay na karakter, yung kanyang pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa atin upang kung magkagayon, magkaroon tayo ng kapayapaan. Mapapansin po ninyo na yung mga alagad, bagamat sila'y inuusig, bagamat sila'y ginagawa ng mga matinding mga bagay, sila ay mapanatag at patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat alam nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay Diyos na buhay at Diyos na gumagawa para sa ikabubuti ng lahat. So yun ang napakahalaga. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na kanilang makilala ikaw na isang Diyos na tunay at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay, si Kristo Jesus. So yung pagkakilala po sa Diyos, yun ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, buhay na mapanatag, buhay na masaya, kahit na sa kalagitnaan ng mga pagsubok na dumarating. At alam po natin, sa huling kapanahonan na ito, ang parating nating pinag-uusapan, parating naririnig natin ay yung mga persecution. Ano po? Di po ba? At yung mga magiging huling kaganapan sa huling panahon, mga kahirapan, may sinasabi pa tayong mga Jacob's trouble. Datapot mga minamahal, pakatatandaan, kung kilala natin ang ating Ama, kung kilala natin ang ating Diyos, tayo ay magiging mapanatag. Hindi tayo magpo-focus dun sa kahirapan, kundi ipo-focus natin ang ating mga puso at ating isipan sa katiyakan ng Panginoon. Kailanman hindi tayo pababayaan. Kailanman hindi niya tayo iiwanan. Okay, at sa atin pong question number 2, sa katapos-tapusan, ano ang dakilang pangako ng Diyos na magaganap? Ayan, titingnan po natin sa 1 Tesalonica 4:17, ano ba ang sinasabi?
Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan. Matapos po itong mga pagsubok sa buhay na ito, itong mga sinasabi nating mga persecution, mga sinasabi nating mga Jacob's trouble, pagkatapos niyan, darating ang ating Panginoon upang ang lahat ng nagtiwala sa Kanya, patuloy na naglingkod sa Kanya sa kabila ng mga kapighatian, siya'y babalik upang sila'y kunin at isama sa Kanyang kaharian. Kaya mga minamahal, ito ang pinakadakilang pangako ng Panginoon na magaganap. At ito ang pinatutunayan na mangyayari sapagkat si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi naman pababayaan ng Panginoon na mawalang saysay, mawalang halaga yung kanyang kamatayan para sa atin kung hindi siya babalik. Siya po ay babalik at tayo ay babaguhin at tayo'y makakasama niya magpasa walang hanggan. Ito ang dakilang pag-asa na ating marapat na panghawakan. Ito ang pag-asa na marapat nating isakabuhayan at patuloy na ibahagi sa iba sapagkat hindi magtatagal ang Panginoon ay babalik upang ang lahat ng sa Kanya'y nagtiwala, sa Kanya'y sumunod, nagpasakop ay Kanyang kukunin at dadalhin niya sa Kanyang kaharian na kung saan wala ng paghihiwalay, wala ng kamatayan, wala ng kahirapan, wala ng anupamang mga pagdadalamhati. Okay po, ang ating question number 3, papaano inilalarawan ang magiging kalagayan ng mga naligtas? Titingnan po natin sa Apocalypse 21, 9 hanggang 11. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan ng asawa ng kordero. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok at ipinakita sa akin ang bayang banal na Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ilaw ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong haspe, na malinaw na gaya ng salamin. So, napakaliwanag po na inilalarawan bilang isang kasintahan, isang asawa na kailanman hindi na maaaring ihiwalay. Sapagkat yung pong literal na pag-aasawa ay isang naglalarawan kung ano ang magiging relasyon ng Diyos sa kanyang bayan. Sinabi ng Panginoon na ang pinag-isa ng Diyos hindi maaaring paghiwalayin ng sinuman. At ganun po ang mangyayari kapag dumating na ang dakilang araw na yun, matapos yung huling salot na sinasabi, makikita ang bayan ng Diyos, ang kanyang iglesia na maliwanag bilang kasintahan o bilang asawa na nagagayakan ng maayos na gayak at siya'y makakasama ng kanyang asawa magpasa walang hanggan. Ibig sabihin, wala na pong hiwalayan. Yan ang napakagandang inilalarawan ng banal na kasulatan sa ipamamana ng Diyos sa lahat ng nagtiwala at tumanggap sa Kanya. Dito na rin magaganap yung sinasabi sa pangako ng ating Panginoon sa Juan 14:1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ng inyong puso, mag-isampalataya kayo sa Diyos, mag-isampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruruno po, ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ayan. So, ito po ang pangako ng Panginoon. Ipaghahanda niya tayo ng dakong kalalagyan. Ang sabi niya, maraming tahanan sa bahay ng kanyang ama. Subalit, ipaghahanda niya tayo ng lugar. Ano po? Ng kalalagyan. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo ay kanyang tutulungan na tayo'y mabago upang tayo ay maging bagay at magkaroon tayo ng lugar doon sa kaharian ng Diyos. Sapagkat doon, hindi kailanman papasok ang sino mang marumi, sino mang duwag, sino mang mapagsamantala, sino mang mga sinungaling, hindi papasok ron. Ibig sabihin,
talagang tayo ay ihahanda ng Panginoon. Kaya pagdating na tayo ay dadalhin na ron, ang wika ay tayo ay magkakaroon ng kaluwalhatian at kaluwalhatian ng Ama. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng karakter na kagaya ng karakter ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat po nakafocus tayo doon sa pag-develop ng ating karakter sa tulong ng banal na Espiritu. Marahil marami tayong mga ipinagbabawal, kagaya nung pinapansin parati natin yung mga alahas, yung mga pananamit, yung kung papaano naliligo ba o hindi kapag araw ng Sabat, nagluluto ba kapag araw ng Sabat, doon tayo malimit na nagpo-focus. Subalit ang pinaka-focus na dapat nating pagtuunan ng pansin ay yung karakter. Are we reflecting the character of Christ? Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Tatandaan po, ang karakter ni Kristo naghahanap ng solusyon, ikaliligtas ng nagkakasala. Ang karakter ni Satanas naghahanap ng mali para maisumbong at mapahamak yung nagkakasala. So sana po ay matutunan natin na hindi yung tayo'y parating naghahanap ng mali, kundi tayo naghahanap kung paano tayong makatutulong. Ano po? Makita ninyo ang ating Panginoon, lahat ng tinatawag na mga makasalanan, kanyang sinasamahan. Sabi nung mga Pariseo, tingnan ninyo ang inyong Panginoon, nakikikain, umiinom, nakasama ng mga makasalanan. Alam po ninyo, ganon ang karakter ng mga tao. Mahilig maghanap ng mali ng iba. Datapwat si Kristo, ang kanyang hinahanap ay yung nagkasala upang maibalik sa Panginoon. Sana po magkaroon tayo ng ganong pagmamalasakit, magkaroon tayo ng ganong pag-ibig, sapagkat ito lamang ang karakter na makikita doon sa ipapasok sa karya ng langit. Malibang mapasa atin ang karakter na ito, wala tayong puwang, wala tayong lugar doon sa langit na bayan. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan, ibig sabihin, tutulungan ko kayo na mabago ang inyong mga karakter. Okay po, at ngayon po sa ating ikaapat na tanong, ano ang mga natatanging pangako ng ating mararanasan kung dumating na ang Panginoon? Ayan, titingnan po natin sa Isaiah 25:8. Sinakmal niya ang kamatayan, magpakailanman at papahirin ng Panginoon Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha at ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. Ayan, so maliwanag po, mawawala na ang kamatayan, mawawala na ang kahirapan, mawawala na yung ating mga kapintasan. Yan ay pawang aalisin ng ating Panginoon. Ganoon din po ang sinasabi sa Apokalipsis 7:17. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila at sila'y papatnugutan sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Ayan, mawawala na rin yung mga pagtangis, mawawala na yung mga pagluha, sapagkat ang Panginoon ay makakasama na nila at makikita na nila yung tunay na karakter ng Diyos, yung tunay na pagmamahal, makikita nating sama-sama at talagang mawawala na lahat ng pagdadalamhati, mawawala na lahat ng kalungkutan at ng mga kahirapan. Ganun pa rin po sa 21:4, ano ang sinasabi? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananabitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparang na. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan, wala na ring hiwalayan. Ganyan po ang ipinapangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sana po ito ang maging ating inspirasyon. At sa habang panahon ang mangyayari, tayo ay araw-araw nasasamba, magpupuri sa Panginoon. Aawit tayo ng mga pagpupuri sa Kanya, sapagkat kapag ipinakita na niya ang lahat ng mga bagay na Kanyang mga nilikha, kapag Kanyang ipinakita na ang lahat ng sakripisyong Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan,
wala tayong ibang magiging reaksyon kung hindi ang magpuri, magpasalamat, umawit ng papuri sa Panginoon sapagkat makikita natin tunay na ang ating Diyos ay pag-ibig, tunay na ang Diyos nagmamalasakit, tunay na ang Diyos ginawa ang lahat alang-alang sa ating kaligtasan. So, mawawala na ang lahat ng kalungkutan at higit sa lahat, mawawala na rin yung kamatayan. At ngayon po sa ating last question, number 5. Ano ang napakahalagang paanyaya ni Kristo sa atin? Ayan, tingnan po natin sa Mateo 11:28 hanggang 30, ano po ang sinasabi? Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kay aking papapagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ayan, so tayo po ay inaanyahan ng ating Panginoon na pumarito kayo sa akin at matuto kayo sa akin. Pag-aralan ninyo ako sapagkat ang aking pangmatok magaan, malambot. Mga minamahal, alam po ninyo, ang nagpapabigat sa ating pasanin ay yung pagiging judgmental ng ating kapwa at yung ating sariling pagiging judgmental. So, ang sabi ng Panginoon, pumarito kayo sa akin, matuto kayo sa akin, pag-aralan ninyo ako kasi magiging magaan ang inyong mga pasan. Uulitin ko po, ang nagpapabigat sa buhay ng isang Kristiyano ay yung pagiging judgmental ng ating kapwa Kristiyano. At kapag kaminsan, yung ating sariling pagiging judgmental, yan ang nagpapabigat sa atin. Ang dami nating mga sinasabing bawal, hindi dapat yan, na maliligtas ba ang isang Adventista kapag ganito ang kanyang ginagawa. Ang dami nating puro requirements yung ating tinitingnan. Hindi natin tinitingnan yung pangako ng Panginoon na tulong na kanyang ipagkakaloob sa atin, ang banal na espiritu ng wika. Siya ang magtuturo sa inyo ng katuwiran. Siya ang magtuturo sa inyo patungkol sa paghukom. Tayo po kanya-kanya ng hukom sa bawat isang, so nagiging mabigat. Kaya ang wika ng Panginoon, halik kayo, mag-aral kayo sa akin. Kaya mga minamahal, pag-aralan natin ang Panginoon, yung kanyang mga pamamaraan. Ano ba ang kanyang ginagawa dun sa mga makasalanan? Paano ba siyang nakikipag-usap doon sa mga tampalasan? Paano ba siyang tumugon doon sa mga sumampal sa kanya, nagpahirap sa kanya, yung lumura sa kanyang mukha? Paano niya ito pinakitunguhan? Alam po ninyo, uulitin ko, ang nagpapabigat sa buhay ng isang Kristiyano ay yung ating pagiging judgmental and fault finder. Kinakailangan makita natin kung paanong manalangin, paano magpala para sa iba, kagaya ng ginagawa ng ating Panginoon. At kung magkagayon, magiging magaan ang pagiging Kristiyano. Magiging magaan ang ating paglilingkod sa Panginoon. Magiging magaan kahit na nagdaraan tayo ng mga pagsubok, mga pag-uusig na ginagawa ng sanglibutan. Tingnan muna po natin sa Isaiah 55, 1 hanggang 3, ano ang sinasabi? O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas na walang salapi at walang bayad. Ano't kayo'y nangagugugol ng salapi na sa hindi pagkain at ng inyong gawa sa hindi nakabubusog. Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Kayo'y magsipakinig at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatwid bagay ang tunay ng mga kaawaan ni David. Ayan, so dito po ang sinasabi, huwag nating i-focus yung ating sarili sa mga bagay na hindi nakabubusog. Sa mga bagay na does not satisfy. At alam po natin,
ang tanging makapagsasatisfy sa atin at makapagbubusog sa atin ay ang makilala natin at matanggap ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang tubig na ibibigay ko sa Kanya ay babalong, magbubukal at hindi kailanman mauuhaw. At ang tubig na yan, walang iba kung hindi yung Kanyang sarili. Bakit di ka kayo gumagastos sa hindi pagkain? Ang sabi ng Panginoon, ang aking katawan ay tunay na pagkain. So ang ibig sabihin dito, kinakailangan tayo po ay maging Christ-centered sa ating pamumuhay. Pangalawa, kinakailangan tayo Christ-centered sa ating pagtuturo. Christ-centered sa ating pangangaral. Christ-centered sa ating mga sermon. Malimit, nakinarinig, tayo'y nakasintro sa mga dapat at di dapat gawin ng isang Kristiyano. Hindi tayo nakafocus sa ating Panginoon. So ang sabi ng Panginoon, bakit diyan kayo gumagasto? Bakit yan ang pinupukusan ninyo? Ang fokusan ninyo ay ako. Sapagkat ako ang magbibigay sa inyo ng buhay. Naalaala ko tuloy yung isang may bahay na namatay yung kanyang asawang lalaki. Sabi niya, nung bago siya mamatay, kinakausap ko na sinasabi ko, hindi ko kaya na wala ka. Ang sagot ika sa akin, maaari ka namang sumunod. Dumating yung Pangulo ng Union, nag-mensahe, ganun pa rin ang kanya sinasabi. Dumating yung Pangulo ng isang paaralan at nagmensahe, hindi pa rin nababago yung kanyang damdamin. Sa huli, nung i-focus ko ang kanyang atensyon sa Panginoon, ang sabi, Pastor, salamat po. Ngayon lang ako nakaginhawa. Alam po ninyo, kuminsan doon tayo nakafocus sa theology, yung mga resurrection, nakafocus tayo ron, maganda yon. Pero focus tayo sa Panginoon sa ating kapanahunan ngayon. Tingnan po natin. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin. Ang sa kanya'y magdala sa akin at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayan. So, maliwanag po ang sinasabi ng Panginoon, kinakailangan tayo ay dalahin ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. At ang pangako ng Panginoon, anuman ang mangyari sa atin ngayon, sa huling kapanahunan, tayo ay kanyang ibabangon. Kung tayo man ngayon ay malungkot, tayo'y pasisiyahin ng ating Panginoon. Kung tayo man ngayon ay nawawalan ng pag-asa, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng walang hanggang pag-asa. So, mapakalaga po na tayo ay nakafocus palagi sa ating Panginoon sapagkat tunay na napakabuti at mapagmahal ng ating Panginoon at tunay na siya ay tumutulong upang malampasan natin lahat ng mga pagsubok sa ating mga buhay. Iiwan po namin sa inyo ang summary ito ng ating mga pinag-aralan. Number 1, ang higit na makilala ang Diyos ang pinakamahalaga upang tayo ay magkaroon ng katwiran niya. Number 2, ang pagbabalik ni Kristo ang ating tanging pag-asa. At ito ay tiyak pagkat ang Diyos ay tapat. Number 3, wala nang magpapahiwalay mula sa atin sa Diyos pagkat ang pinag-isa ng Diyos, walang sino mang maaaring magpahiwalay. Number 4, sa bagong langit at bagong lupa, lahat ng kahirapan at pagdadalamhati mawawala na at ito ay mapapalitan ng walang hanggang papuri sa pagsamba sa Diyos. Halika kayo ang paanyaya ni Kristo at matuto mula sa Kanya sapagkat siya lamang ang nagbibigay buhay. Alright mga minamahal, sana po patuloy na nakatulong itong ating maikling pag-aaral. Huwag pong kaligtaan na patuloy na yung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At huwag pong kaligtaan, i-share natin sa iba ang mga aral na ito. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po ay muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat ikaw ay mayroong dakilang panukala para sa bawat isa sa amin na sa kabila ng mga pagsubok ay nariyan ang magandang umaga ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na kasama mo magpasa walang hanggan at kasama ng lahat ng mga nilalang na hindi nagkasala. O banal,
Ipagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang at pagkasala at palaguin nawa ng Banal na Espiritu ang aming pananampalataya at pagtitiwala ang kasiglahan sa paglilingkod sa kaalaman na kailanman hindi mo kami pababayaan, kailanman hindi mo kami pagkukulangin, kundi bagkos kami iyong sasamahan, kami ay iyong tutulungan at higit sa lahat kami babalikan upang dalhin sa iyong banal na kaharian at tumahang kasama mo magpasa walang hanggan. Salamat po ang banal sa iyong napakadakilang panukala para sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang po sa susunod, patuloy po tayong magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos.